Ito ay kwento ni Limuel at ng kanyang lolo Solano sa bagong lugar na kanilang pinuntahan na tinatawag na Baryo Karimlan, na kung saan lahat ng mga nakatira dito'y katulad nilang mula sa lahi ng mga aswang. Subalit namumukod tangi ang mga aswang na doon ay naninirahan. Hindi sila kumakain ng laman loob ng tao at hindi rin pumapatay. Mabubuting aswang ang taguri sa kanila. Sa bagong lugar na yon ay may mga sumisira ng kalikasan. May nagpapasabog sa bundok na nagbibigay panganib sa mga naninirahan doon. Dahil may pagmamahal at pagpapahalaga siya sa kalikasan, maging ang pagmamalasakit sa kaligtasan ng mga tao ay nakialam si Limuel. Gumawa siya ng paraan upang tapusin ang problemang yon. Kaya lamang, maging ang chairman ng baryo, maging ang mga politikong nasa pwesto sa nasabing bayan ay sangkot at magkakasabwat. Dahil yon sa perang ibinibigay ng kapitalista na siyang may pakana ng pagkasira ng kalikasan. Kayanin kaya ni Limuel na mag-isang harapin ang problemang yon upang hindi tuluyang masira ang kabundukan para maligtas din ang mga naninirahan doon sa tiyak na kapahamakan. Paano yun haharapin ni Limuel? Umpisahan na po natin ang kwento. Sakay ng tricycle sina Lolo Solano at ang mga apong sina Limuel, 22 anyos, at ang batang pinsan na si Jobert. Binabagtas nila ang daan patungo sa Baryo Karimlan. Doon ang kanilang destinasyon at sa lugar na yun sila makikipagsapalaran. Mula sila sa isang lugar sa Dumaguete, kaya lamang ay sapilitan silang pinalayas sa kanilang tinitirahan. May nakapagsabi kasi na ang lahi nila ay mula sa angkan ng mga aswang. Upang hindi malagay sa panganib ang kanilang buhay at makaiwas din sa gulo, ay nagpasya si Lolo Solano na iwan na lamang ang kanilang lugar hanggang may nakapagsabi sa matandang lalaki kung saan sila maaaring manirahan. Isang dating kaibigan yun at inalok din ang dating bahay na hindi na nila natitirahan. Yun nga ay sa Baryo Karimlan na tawid dagat mula sa lugar na kanilang dating tirahan. Sumakay sila ng ferry upang makarating sa lugar na kanilang pupuntahan. At pagkatapos ay lumipat din sila ng jeep at ang huli nga ay ang tricycle na maghahatid sa kanila sa mismong baryo na kanilang magiging bagong tirahan. Huminto ang tricycle na sasakyan ng tatlo. Sinabi ng driver na ang daan na kanyang hinintuan ang patungo sa Baryo Karimlan. Kailangan pa silang maglakad patungo roon dahil walang sinuman ang maghahatid sa kanila. Pagkatapos bayaran ni Lolo Solano ang driver, ay agad na ring umalis ito. May itatanong pa sana si Limuel, kaya lamang umalis na ang sasakyan. Napansin din niya, tila may takot sa muka ang driver ng tricycle. Wala na tayong magagawa, kundi ang maglakad, mga apo. Kaya nyo naman siguro mga daladalahan natin. Ayos lang po itong mga bitbit ko, Lolo Solano. Ewan ko lang po dito kay Jobert. Yakang-yaka ko na po ito. Ako pa ba? Nako, nagyabang na naman ang kutong lupa na to. Lolo, na naman po si Kuya Limuel, oh. Tinatawag din naman akong kutong lupa. Nakakainis ka talaga. O sige, hindi na kutong lupa. Bibwit na lang itatawag ko sa'yo. Ganun pa rin yun eh. Ang sama pa rin pakinggan eh. Hoy, ano ka? Mas malaki yata ang bubwit sa kutong lupa, no? Tama na nga yung kalokohan yung dalawa. Saka ikaw, Limuel, huwag mo nagtatawagin ng kung ano si Jobert. Baka mamaya gayahin ka ng mga magiging bago niyang kaibigan. Oo nga po, Lolo. Ibubuli lang po nila ako. Ay nako, sige na nga. Tatawagin na lang kitang pogi. Oh, ano? Ayos na ba yun sa'yo, ha? Ayos na ayos yun. Okay yun, Kuya Limuel. Approve. O basta sisipagan mo ring maligo, para bumagay sa'yo ang tawag kong pogi
Baka mamaya itatawagin kitang pogi pero ang dugyot naman ang itsura mo. Hindi yun babagay sa'yo. Kayong dalawa talaga. Tama na nga yan. Tara na. Simulan na natin maglakad at mukhang malayo-layo pa yung pupuntahan natin. Kanya-kanyang bitbit na ng kanilang daladalaan ng tatlo at sinimulan na nilang maglakad papasok sa Baryo Karimlan na kanilang pupuntahan. May mangilang-ngilang tao silang nakakasalubong at napapatingin sa kanila. Hindi na lang nila pinapansin dahil normal lang naman yun kapag bagong salta sa isang lugar. Tahimik at tila payapa naman ang Baryo Karimlan na kanilang dinatnan. Kakaunti ang mga taong gumagala-gala sa baryo. Hindi pa nila alam ang bahay na matitirhan na inalok ng isang kaibigan ni Lolo Solano, kaya dumiretso muna sila sa tanggapan ng barangay. Maayos at may ngiti silang kinaharap ng kapitan ng baryo na si Chairman Benito. Natutuwa kong itong Baryo Karimlan ang napili niyong tirhan. Welcome kayo dito. Maraming salamat po, Kapitan. Chairman Benito, yun ang tawag nila sa akin. Matagal na rin akong chairman dito. Kahit paano, napapanatili ko naman ang katahimikan. Siya nga po pala, Chairman. Ako po si Solano. At itong mga kasama ko ay mga apo ko, si Lemuel at si Jobert. Ngumiti lamang ang dalawa bilang pagbibigay galang kay Chairman Benito. Napadpad kayo dito dahil hindi nalalayo sa gaya namin ang angkan nyo. Tama ba ako, Lolo Solano? Opo, Chairman. At alam ko maiintindihan mo ang gaya namin dahil mga aswang din kaming katulad ninyo. Oo naman, magkakauri tayo. Amoy ko rin yun, kaya wala kang dapat ipag-alala. Madali kayong matatanggap ng mga taga rito. Bago pa mapunta sa kung saan ng kanilang pag-uusap, ay itinanong na ni Lolo Solano sa chairman ang bahay ng kaibigan na kanilang tutuluyan. Isang kagawad ng barangay ang inutusan ni Chairman Benito upang samahan ng tatlo sa kanilang titirhan. Nasa 10 minuto ring naglakad ang mga ito mula sa tanggapan ng barangay hanggang sa makarating sa bahay ng kanilang tutuluyan. Luma na yon, subalit pwede pang tirhan. Meron lang konting sira ang ilang bahagi ng bahay, ngunit maaayos pa naman. Pagkatapos magpasalamat ni Lolo Solano sa naghatid sa kanila, ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Maraming agiw at alikabok, kaya nagpagpag muna sila ng mga gamit para meron silang maupuan. Ito na ang magiging bahay natin mula ngayon. Dito tayo magsisimula ng bagong buhay. Dito sa Baryo Karimlan. Mukhang okay naman po dito, Lolo Solano eh. Sana po, marami din po ako maging bagong kaibigan dito, Lolo. Tsak yun, Apo. Kaya hindi ka maiinip. Sana, mababait at hindi sila bully. Ikaw nga tong bully. Mahilig kang makipagtalo. Hindi kaya? Lo, si Kuya Limuel na naman oh. O, haya na naman kayo. Mag-uumpisa na naman kayo. Ala, sige. Tulungan nyo na lang akong ayusin ang mga gamit natin. Saka tignan natin kung may mga naiwan silang gamit dito para makapagluto na tayo. Nagkanya-kanya na ng kilos ang dalawa. Tinignan ni Limuel ang kusina at nakita niya na may mga lumang gamit sa kusina na naiwan doon. Magagamit nila yon para makapagluto sila. May dala na rin silang bigas at mga dilatang pagkain para sa ilang araw. Kaya bibili na lang sila ng iba pang kailangan bukas. Nang makapaghapunan ay nagpahinga na ang tatlo. Pagod din sila sa haba ng kanilang naging biyahe. Bago lang sila sa bahay na yon, subalit isa man sa kanila ay hindi namahay. Kundi pare-pareho silang nakatulog kagad. Siguro dahil hapo ang kanilang katawan, kaya naman agad silang hinila ng antok. Malalim na ang gabi nang magising si Lolo Solano dahil sa ingay na kanyang naririnig sa labas ng bahay. May pagaspas ng kung ano-anong hayop at may mga ingay sa paligid ng kubo.
Bumangon ng matanda at marahang nagtungo sa may bintana. Bahagyang iniangat ang sara ng bintana. Dahil maliwanag ang sikat ng buwan sa labas, ay kitang-kita ng kanyang dalawang mga mata ang mga nilalang na nasa labas ng kubo. Mga iba't ibang uri ng aswang ang tila bumisita sa kanila. Marahil nakikiusyoso ang mga ito, subalit walang masamang ginagawa kundi tila nakikibalita lamang. Maya-maya pa ay isa-isa nang umalis ang mga aswang na kanina lang ay nakapaligid sa kubo. Wala na. Isa-isa na silang umalis. Lolo, anong ginagawa niyo dyan sa may bintana? Nagising na rin pala si Limuel at nakita ang matanda na may sinisilip sa bintana. Wala na sila, Apo. Umalis na. Sino po? Ang mga aswang, ang ibang residente na naninirahan dito sa Baryo Karimlan. Wala po silang ginawa sa inyo? Wala. Kundi nakiramdam lang sila doon sa labas ng kubo natin. Baka po naamoy nilang kauri natin sila, kaya wala silang ginawa sa atin. Yan din ang nasa isip ko, Limuel. Siguro, tiniyak lang nilang kung sino tayo na bagong dating sa kanilang baryo. Kung wala silang ginawa sa atin, ibig sabihin, tanggap po nila tayo. Wala silang magagawa kundi tanggapin nila tayo. Saka sino pa ba ang dapat magsama-sama at magdamayan kundi tayong magkakauri, hindi ba? Kung sa bagay po, tama po kayo, Lolo Solano. O sige na, bumalik ka na sa pagtulog at ako'y matutulog na rin uli para sa kagaya natin ng baryong ito. Kaya alam kong ligtas tayo rito dahil nga mga katulad nating aswang ang naninirahan dito. Tama, nakagaya nilang aswang ang mga naninirahan sa Baryo Karimlan. Subalit mga aswang na hindi pumapatay ng tao at kumakain ng lamang loob o tumitikim ng dugo, kundi mga aswang na sapat na sa kanila ang mga karni ng hayop at mga sariwang gulay at prutas. Isa yon sa mga katangian na dapat taglayin ng mga uri ng aswang na maaaring manirahan sa lugar na yon. Maigpit yung pinatutupad ng kanilang chairman. Ang sino mang makita na lalabag at gagawa ng di ayon sa ipinatutupad na tuntunin ay maaaring parusahan at tuluyang palayasin sa Baryo Karimlan. Kinabukasan ay nakita nila Lolo Solano ang magiliw na pagtanggap sa kanila ng mga kapitbahay. Nakangiti sa kanila ang mga nakakasalubong nila, bagay na ipinagtaka ng maglolo. Lo, parang kilalang kilala na nila tayo ah. Yun din nga ang napansin ko, Limuel. Para bang matagal na tayong naninirahan dito. Malamang po, sila rin po yung mga aswang na dumalaw sa ating kagabi. Inalam siguro nila kung talagang karapat dapat tayong manirahan dito. Siguro nga, at nang matiyak nila na katulad nila tayo na mabubuting aswang, kaya agad naging magaan ang loob nila sa atin. Teka nga pala, Lolo. Nasaan po si Jobert? Heto na ako, Kuya Limuel. Saan ka na naman galing? Saka ano yung mga daladala mo? Pagkain natin. Bigay ng mga batang naging kaibigan ko. Ang babait nila, Kuya Limuel. Heto nga binigyan nila ako ng nilagang kamote, saging at may prutas pa. Uy, ayos siya na. May pagkain na uli tayo. Apo, bakit ka naman binigyan ng mga bago mong kaibigan? Sabi po kasi, pinabibigay ng kanilang tatay at nanay. Sa Lolo, ang babait po ng mga bago kong kaibigan. Kaya dapat maging mabait ka rin sa kanila, Apo. Sana all mabait. Si Kuya talaga kayang kaya naman eh. Kaya kong maging mabait kapag mabait din ang mga kalaro ko. Tara na, umuwi na muna tayo at pagsaluhan na natin ang mga binigay sa iyong pagkain, Jobert. Kaya hindi na muna tayo magluluto ngayon. Ramdam ni na Lolo Solano ang naging mainit na pagtanggap sa kanila ng mga residente sa Baryo Karimlan. Malayong malayo sa dating lugar na kanilang pinanggalingan. Sa bagong lugar na kanilang kinaroroonan ngayon, tila ba nagkaroon sila
ng kapanatagan ng loob. Samantalang mga aswang ang naninirahan sa lugar na yon, subalit higit nilang ramdam ang katahimikan at pagdadamayan ng mga nakatira doon. Pinagsasaluhan na ng tatlo ang pagkain na ibinigay kay Jobert nang meron silang maramdaman. Teka, ano yon? Ang lakas ng pagsabog, Lolo Solano ah. Bulkan po ba yun, Lolo Solano? Pumutok na bulkan? Wala. Wala akong alam na may bulkan dito. Hindi rin yun na ikikwento ni Kapitan. Pero ano kaya yung pagsabog na yun? Naulit pa ang pagsabog ng ilang beses, kaya kasunod nun ay ang paggalaw na ng lupa na tila ba lumindol. Teka, lumilindol. Ang lakas ng pagyanig! Yoko po tayo, Lolo. Magtago po tayo sa ilalim ng lamesa. Dali po kayo. Dahil sa patuloy na pagyanig ng lupa, ay yumuko na rin ang dalawa at ginaya na nila si Jobert. Yung po kasi ang turo ng teacher namin doon sa school. Kapag daw po may lindol, ay wag daw po magpapanik. Wag din tatakbo, kundi magtago na lang mula sa ilalim ng lamesa o kaya sa upuan para hindi babagsakan ng bagay na pwedeng bumagsak. Maya-maya pa ay nawala na ang pagyanig na nararamdaman nila. Nang humupa ang pagyanig, ay lumabas sila ng bahay. Nakita nila na nagsipaglabasan din ang iba nilang kapitbahay. Subalit, meron silang tinatanaw sa malayo. Doon, sa itaas ng bundok, may nakita silang usok mula sa bundok na tinitignan ng mga kapitbahay. Bahagyang lumapit si Lolo Solano sa lugar na may ilang kalalakihan na nag-iipon-ipon. Kaya nakinig siya sa pag-uusap nila. Tila hindi naman dapat isikreto ang pinag-uusapan, kaya kahit lumapit sina Lolo Solano, ay hindi sila tumigil sa kanilang pinag-uusapan. Paksa ng usapan nila ang tungkol sa nangyaring pagyanig sa kanilang lugar. Ayon nga sa mga nag-uusap, ay sinadya ang naging pagyanig na yon. Hindi yun lindol na likha ng kalikasan, kundi lindol na kagagawan ng tao. Napaisip si Lolo Solano sa mga sinabi ng taong naroon. Paanong naging gawa ng tao ang nangyaring pagyanig? Ipinagpatuloy niya ang pakikinig hanggang sa ganap na niyang naunawaan yun. Ayon sa mga nag-uusap, ay may ginawang pagpapasabog sa bundok. May quarrying o isang proseso ng pagmimina o pag-aalis ng mga bato, buhangin o graba at iba pang mineral sa lupa upang magamit ang mga ito para sa konstruksyon at iba pang mga bagay. Naglalagay sila ng mga pampasabog upang tibagin ng mga bato mula sa mga bundok upang makuha ang kanilang kailangang mineral. Yun din ang nagiging dahilan ng pagyanig na nararamdaman ng mga naninirahan sa baryo Karimlan. May mga taong sumisira ng kabundukan para sa kanilang sariling interes. Sila ang mga kapitalista na ang tanging hangad ay kumita ng salapi at walang pakialam sa mga pinsalang maaaring idulot ng kanilang ginagawang pagsasamantala. Nang makabalik na ng bahay si Lolo Solano, ay galit ang naging reaksyon ni Limuel. Ang sasama nila, Lolo Solano. Sino ba ang tinutukoy mo? Yung mga taong may kagagawa ng pagpapasabog sa bundok, pati na rin yung nagbigay ng permiso para payagan sila sa ganung gawain. Kung sa bagay, talagang nakakainit nga yun ng ulo, Apo. Wala silang pakialam sa mga tao rito sa baryo na maaapektuhan ng kanilang kasakiman. Ay nako, ganyan na talaga ang mga tao ngayon. Wala nang malasakit sa kapwa. Wala na silang puso sa kaligtasan ng iba. Palagay ko, alam ng kapitan dito tungkol dyan. Malamang gano'n na nga. Kasi hindi naman sikreto yung quarrying na yan. Naririnig ang mga pagsabog at lumilikha pa ng lindol. Kung mananatili po tayo sa lugar na to, Lolo Solano, tapos ganyan na mga nangyayari, baka hindi kaligtasan at kapayapaan ang naghihintay sa atin dito, kundi kamatayan. Ano pa sinasabi mo, Limuel? Lo, masama po sa kalikasan ang ginagawa nila. Sinisira po nila ang bundok.
Siguro sa ngayon, hindi pa nila nararamdaman ang masamang epekto nito. Pero tiyak ako na maniningil ang kalikasan. Kapag nangyari yon, sino magdurusa? Tayong mga pangkaraniwang mamamayan. Tayong nakatira dito sa kapatagan. Kung sa bagay, may katwirang ka, Apo. Dapat, bago pa magdulot ng trahedya ang kanilang masasamang ginagawa, dapat agapan na natin. Hindi na kailangan maghintay pa ng kung anong sakunang mangyayari. Likas kay Limuel ang may ganung karakter. May pakialam siya sa kapakanan ng ibang tao. May malasakit siya sa kanyang kapwa. Lalo na kung sa palagay niya ay hindi makakabuti ang kanyang nakikita. Oo nga't may lahing aswang sila. Maging ang mga nakatira sa Baryo Karimlan. Pero bahagi pa rin sila ng lipunan. Bahagi pa rin sila ng mga mamamayan na naghahangad ng kaligtasan at katahimikan. Mga lahi man silang aswang, subalit wala silang masamang ginagawa para manlamang at maminsala ng kapwa. Dahil sila ang mga nilalang na mula sa lahi ng aswang na may pagmamahal at respeto sa kapwa. Masama man ang tingin sa kanila ng iba, subalit hindi ganun ang kanilang inaasal. Meron silang disiplina at respeto sa kalikasan at sa kanilang kapwa. Bago lang sila ni Muel sa Baryo Karimlan, kaya lang may nararamdaman na siyang hindi maganda sa mga nangyayari. Kaya nakibalita siya at nagtanong-tanong sa mga naninirahan doon. Ipinagtanong niya kung kailan pa nangyayari ang quarrying malapit sa kanilang baryo. Nalaman niya na may ilang buwan na rin ang nakakalipas. Upang mas maging malinaw ang lahat, ay nagpunta na siya sa kapitan ng baryo, kay Chairman Benito, upang alamin ang tungkol sa nangyayaring pagpapasabog sa mga bundok. Ilang araw pa lang kayo rito, pero may lakas ka na ng loob na magreklamo dito. Hindi naman po sa ganoon, Chairman. Ano bang ibig sabihin ng ginagawa mo ngayon? Hindi ba't pagrereklamo yan? Kasi nga, nakikialam ka. Chairman, hindi po ako basta nakikialam, kundi nagmamalasakit lang po ko. Sa ginagawa mo, pinangungunahan mo ko eh. Hindi po ganun ang intensyon ko, Chairman. Para bang pinalalabas mo na wala akong pakialam sa nangyayari? At ikaw ay meron. Huwag niyo po sana masamain ang paglapit ko po sa inyo. Alam ko tungkol sa quarrying na yan. Dahil di naman ako bingi. At meron din akong pakiramdam. Yun na nga, Chairman eh. Alam niyo pala at naririnig niyo ang pagpapasabog sa bundok at ang nangyayaring lindol. Oo, naririnig ko yun at nakikita. Makakasama po kasi sa lugar na to ang ginagawa nila. Bakit? May nakita ka bang masamang nangyari? Wala naman, di ba? Gusto niyo pong mangyari na muna yun? Saka kayo kikilos, ganun ba? Sandali nga, Limuel. Ano bang ibig mo sabihin, ha? Masyado kang mapapil. Kabago-bago mo lang dito sa Baryo Karimlan. Bago nga lang po kami. Pero ang iniisip ko lang po ay ang kaligtasan ng mga narito. Alam ko, katulad nyo, may lahi rin po kayong aswang. Oo, hindi ko ipinagkakailayan. Bilang aswang, ako ang naatasang manguna rito. Dahil lahat ng mga naninirahan dito sa Baryo Karimlan ay mga taong pinaalis sa lugar na kanilang pinagmulan dahil nga sa kanilang pagiging aswang. At dito sa lugar na to, nakasumpong sila ng kanilang magiging kanlungan at tatanggapin sila ng buong buo. Katulad yun ang lolo mo. Alam ko po yun. Hindi ko po yun maitatanggi at ipinagpapasalamat po namin yun. Kaya nga, huwag ka na lang masyadong pakialamero. Pero, paano po kung may mangyari po sa lugar na to? Mawasak din ang lugar na to dahil sa ginagawang paninira ng mga taong yun. Pare-pareho po tayong mawawalan. Saan tayo titira? Paano na mga naninirahan dito sa Baryo Karimlan na umaasang dito nila matatagpuan ang hanap nilang pagtanggap at kapayapaan? Masyado kasing eksahirado ang takbo ng utak mo, binata. Huwag kang ganon. Iniisip ko lang po yung mga darating na araw. Kaya kung maiiwasan natin na huwag mangyari ang anumang kamalasan, dapat may ginagawa tayo. Pwede ba? Huwag ka na lang muna makialam. Sa katrabaho ko ang gusto mong panghimasukan. Nagbibigay lang po ako ng suwestyon at opinyon ko, Chairman. Salamat sa opinyon mo. Pero hindi ko pa kailangan yun. Kaya makakauwi ka na.
At ako na ang bahala sa anumang problemang inaakala mong darating sa baryo natin. Sagot ko na yon bilang chairman. Nang makauwi si Limuel mula sa pakikipag-usap kay Chairman Benito, ay napansin ng pinsang si Jobert ang pagiging tahimik at kawalan ng kibo nito. Kuya Limuel, ayos ka lang ba? Hindi, Jobert. Bakit? Anong problema mo? Kanina nang umalis ka, saya-saya mo pa. Tapos ngayon, nang bumalik ka bigla ka nang matamlay at walang kibo. Pwede ba, Jobert, iwan mo muna ako? Gusto ko mapag-isa. Grabe, ang sungit mo naman kuya. Bakit, meron ka ba? May buwan ng dalaw ka ba ngayon kaya masungit ka ha? Ano ba sinasabi mo? Hindi naman ako babae Wala akong regla, no? Kasi nga sungit mo Para lang nagtatanong lang Oo nga naman, Limuel. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Mainit ang ulo mo. Pwede na yatang paglutuan ng itlog yung bunbunan mo dahil sa init ng ulo mo. Oo nga po. Subukan po kaya natin magpatong ng itlog sa ulo niya para malaman natin kung gaano kainit ang ulo ni Kuya Limuel. Tumigil ka na, Jobert. Namumuro ka na sa akin, Kukunyatan na kita. O, tignan mo to. Nagbibiro lang naman Gusto ko agad manakit. Ang kulit mo kasi. Sabihin mo na kasi sa amin kung ano bang ikinakainit ng ulo mo. Ikinuwento ni Limuel sa kanyang lolo ang naging pakikipag-usap niya kay Chairman Benito kung paano siya sagutin ito na tila walang pakialam sa problemang kanyang idinulog sa kapitan. Pabayaan mo na siya. Kalimutan mo na lang, Limuel. Pero kapakanan po ng naninirahan dito sa Baryo Karimlan ang ikinakabahala ko. Siyempre, kasama na siya doon dahil dito siya nakatira. Sabi mo nga, parang walang pakialam at nagalit pa. Yun na nga po Sa halip na magpasalamat sa akin dahil concerned ako sa pwedeng mangyari dito sa baryo, abay nagalit pa sa akin. Pinapangunahan ko raw siya. Baka talagang ayaw niya na may lumalapit sa kanya tungkol doon. Alam mo po, Lolo Solano, iba Iba ang kutob ko. May naaamoy akong mali. Hayag ka na naman. Bad trip na nga sa'yo si Chairman tapos kung ano-ano pa ang iniisip mo. Posible po yun kasi nga dahil sa inuugali niya na para bang may malaking mawawala sa kanya. Hindi na muna kumibo pa si Lolo Solano bagamat alam niya ang tinutumbok at ibig sabihin ng kanyang apo. Ayaw na muna niyang dagdagan pa ang pagdududa nito. Pero kilala ni Lolo Solano ang apong si Limuel. Hindi ito mapapanatag, lalo na't alam ng binata na siya ay nasa katwiran. Ganon ang ugali ni Limuel. Handa niyang ipaglaban ang alam niyang tama. Samantala, sa barangay hall ay kausap ni Chairman Benito ang isa niyang konsehal, si Konsehala Camila. Hindi ko gusto ang tabas ng pananalita ng binatang yun, konsehala. Yung bang binatang kausap mo kanina, Chairman? Oo, konsehala Camila. Limuel ang pangalan niya. Hindi ba't bago lang yun dito sa baryo natin? May higit 1 linggo pa lang silang naninirahan dito, hindi ba? Oo, tama ka. Pero nakikialam kagad. Anong ibig mong sabihin, Chairman? Yun tungkol sa quarrying. May sinasabi siya. Bakit? Anong gusto niya mangyari? Nagmamagaling siya. Kung ano-anong pinapaliwanag niya na hindi raw mabuting idudulot sa lugar natin. Nagmamagaling ang walang hiya. Hindi tama yan, Chairman. Magiging malaking problema natin ang binatang yun kapag nagkataon. Ganun na nga, Camila. Hindi yun makakabuti sa atin. Lalo na kapag na-impluwensyahan niya ang mga taga rito sa baryo. Anong gusto mo mangyari, Chairman? Kailangan nating gumawa ng paraan bago mahuli ang lahat. Nagkatinginan sina Chairman Benito at Konsehala Camila. Nagkakaintindihan ang kanilang mga mata sa kung anong dapat mangyari. Kinagabihan, may kakaibang liwanag ang hatid ng buwan. Liwanag na hindi katulad ng mga nakalipas na araw. Tila ba may ipinapahiwatig ang sinag nito ng gabing yun. Nagpapahinga na sina Lolo Solano at Jobert. Hindi naman dalawin ng antok si Limuel dahil hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin niya matanggap sa kanyang sarili ang mga naging katwiran ni Chairman Benito. Lumabas ng bahay ang binata.
Naging gawain na niya ang maglakad-lakad kapag merong iniisip. Hindi naman siya lalayo, kundi doon lamang sa lugar na malapit sa kanyang tinitirhan. Napatingin sa maliwanag na buwan si Limuel. Ikinagulat niya nang may naaninag siya na kung anong biglang lumipad sa itaas. Ano yun? Parang may malaking ibon na lumilipad ah. Sinundan ni Limuel ng tingin ang nakitang lumilipad. Subalit tuloy-tuloy itong lumayo. Kung hindi yun isang ibon, malamang yun ay isang uri ng aswang. Hindi naman yun nakapagtataka dahil nga iba't ibang uri ng aswang ang naninirahan sa lugar na yun. Wala rin siyang dapat ikabahala dahil alam niyang mabubuting aswang ang sama-samang naninirahan doon. Ngunit nang muli niyang ipagpatuloy ang paglalakad, ay nagulat siya nang bumagsak sa harapan niya ang kakaibang nilalang. Isang aswang yun na nanlilisik ang mga mata. Iniumang sa kanya ang matutulis na kuko. Nakabuka ang malaking bibig na nakalabas ang pangil na handa siyang atakihin. Teka, anong kailangan mo sa akin? Hindi sumagot ang aswang na nasa kanyang harapan, subalit umaangil ito at ipinakikita sa kanya ang pangil. Nagkatitigan sila. Hindi ko gusto yung angil mo sa akin, aswang ka. Hindi tayo magkalaban. Namamalagi sa harapan ni Limuel ang nasabing aswang. Lalong tumalim ang pagkakatitig ng aswang sa binata. Naramdaman ni Limuel ang kakaibang kilos nito. Kaya bago pa siya atakihin, ay tumakbo na siya papalayo. Pero hinabol siya ng aswang na yon. Binilisan ni Limuel ang pagtakbo hanggang sa makapagkubli siya sa madilim na bahagi sa lugar na yon. Hindi maaaring ipagwalang bahala ni Limuel ang pangyayaring yon. Kailangan niyang lumaban sa aswang, kundi baka kung mapaano siya. Kaya agad ding nagbago ng anyo si Limuel. Naging aswang din siya. Meron siyang matutulis na kuko at pangil. Kaya nang lumabas siya mula sa dilim, ay nakasalubong niya ang aswang na kanina ay humahabol sa kanya. Nang makita si Limuel ng aswang, ay agad siyang inatake nito. Hindi naman nagpatalo ang binata na isa na ring ganap na aswang, kaya nagpambuno ang dalawa. Nagpagulong-gulong sila sa mga halamang naroon. Matira ang matibay. Pangil sa pangil, kuko sa kuko ang labanan ng dalawang aswang. Walang sinuman ang nais na magpadaig. Humaba ang kanilang paglalaban hanggang may narinig silang malakas na sigaw. Kaya naghiwalay ang dalawang aswang. Kapwa may mga sugat sila. Ang narinig na sigaw ng dalawang aswang ay mula kay Lolo Solano na sinundan pala si Limuel. Agad na lumayo ang aswang na umatake kay Limuel. Alam kasi niya na hindi siya magiging ligtas lalo na't may dumating nakakampi ang binata. Nag-aalalang lumapit si Lolo Solano sa apong si Limuel, saka palang nagbalik sa pagiging tao ang binata. Apo, bakit? Ano nangyari? Lolo, may aswang po na bigla na lang nagpakita sa akin. Inatake po ako. Ano? Inatake ka niya? Opo, Lolo Solano. Hindi ko nga po alam kung bakit bigla po niya akong inatake. Nakapagtataka naman. Ang alam ko, walang aswang na-atake sa kapwa aswang, lalo na sa lugar na ito. Parang galit na galit po siya sa akin, Lolo Solano. Nakita ko nga ang ginawa niya sa iyo, Apo. Gusto niya po akong patayin. Bakit ganon? Buong akala ko'y ligtas tayo dito. Pero bakit may gustong sumalbahe sa atin? Naging palaisipan yun kay Lolo Solano at naitanong niya rin sa kanyang mga kapitbahay na kapwa aswang. Ayon sa kanila, unang pagkakataon yun na nangyari sa lugar na yun na kapwa nila aswang ang umatake. Ibig sabihin, Lolo, ayaw nila sa atin? Aba, imposible yun. Saka wala naman tayong masamang ginagawa sa mga taga rito. Maayos natin silang pinakikisamahan. Kaya nga po nagtataka na ako kung bakit may gustong puminsala sa atin, gayong wala tayong ginagawang kasalanan. Dahil sa nangyari kay Limuel, ay naging alerto na sila sa bawat oras. Subalit ang tungkol sa naging pagsalakay ng aswang sa binata ay inilapit naman nila kay Chairman Benito.
Ikaw na naman, Limuel. At sinama mo pa ang lolo mo. May kailangan kasi kaming ilapit sa inyo, Chairman. Lolo Solano, alam ko na po sasabihin ng apo niyo tungkol sa quarrying na naman. Sasabihin niyang nakakapinsala ito sa baryo natin. Hindi po ito tungkol doon, Chairman, kundi dahil sa aswang na sumalakay sa kanya nitong nakaraang gabi lamang. Totoo ba sinasabi nitong lolo mo, Limuel? Opo, Chairman. May aswang po na bigla na lamang umatake sa akin at plano po akong patayin. Sigurado ka bang aswang yun? Baka naman ligaw na hayop lamang. Sigurado po akong aswang yun. Saka, Chairman, aswang din po ako kaya alam ko at amoy na amoy ko siya. Pero paano mo na siguro na gusto kanyang patayin? Naramdaman ko po yung sinalakay niya ako. Ito pa nga po sa braso ko, tignan niyo. Sugat po ito na kagagawan niya. Kapitan, akala ko po ba nagkakaisa ang mga taga rito dahil pare-parehong aswang at merong respetuhan? Pero iba po ang ibig gawin ng aswang na yun. Baka naman may ginagawa kang kalokohan, Limuel. Meron kang sinaktan o nargabyado at binalikan ka. Kapitan, bago lang po kami rito sa baryo niyo. Paanong gagawa ko ng kalokohan? Sakang gusto po namin ay makipagkaibigan. Kaya wala po akong ginagawang masama sa aking kapwa. Totoo sinasabi ng apo ko, Chairman. Dahil lagoy kong pinagsasabihan ng mga apo ko tungkol sa bagay na yan. Di kaya galing sa ibang lugar ang aswang na umatake sa'yo, Limuel? Ibig niyong sabihin may ibang aswang mula saan lugar ang dumadayo rito? Oo, minsan nangyayari yun. Dahil ang nais nila'y guluhin ang katahimikan nitong baryo. Baka sila yung aswang na sinubukang manirahan dito pero pinaalis ko dahil sa mga balitang gumagawa sila ng kalokohan. Ba't sila nagbalik? Sabi ko nga sa inyo, ibig manggulo at nagkataon na kayo ang natsyempuan nilang puntahan at guluhin. Hayaan mo, ipapaalam ko sa mga konsyal at tanod dito sa baryo ang tungkol sa nangyari sa iyo, Limuel, para makapag-ingat din ng marami. Bagamat hindi kontento ang maglolo sa mga paliwanag ni Chairman Benito, ay wala silang magagawa. Kaya umuwi na lamang sila. Ang mahalaga ay nasabi ng maglolo ang nangyari ng gabing nakalipas. Subalit, kung makikita lang sana ni Lolo Solano at Limuel ang reaksyon ni Chairman habang papalayo sila, ay may pagkunot ang noo nito at tumaas pa ang isang kilay habang makikita sa kanya ang ngiting aso. Suwerte ka pa rin, Limuel. Dahil hindi ka pa napuruhan, nakaligtas ka pa rin. Chairman, malayo na sila. Pero tinatanong mo pa rin. Hindi na malaya ni Chairman Benito ang paglapit sa kanya ni Konsehala Camila. Ikaw pala, Konsehala Camila. Nariyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Kararating ko lang, Chairman. Galing dito mga bagong salta. Bakit, Chairman? May reklamo na naman ba sila? Magsabi ka nga ng totoo. Ikaw ba yun, ha, Camila? Ang alin, Chairman? Ang aswang na umatake kay Limuel. Chairman, nag-uusap na tayo, hindi ba? Sabi mo sa akin, ako na ang bahala. Kung ganon, ikaw nga yun. Tama ka, Chairman. Hindi bang gusto mo tumigil siya sa pakikialam? Pero, lalo mo lang binigyan ng dahilan para magduda sila. Lalo na yung binatang si Limuel. Pasensya na, Chairman. Hindi ko napuruan. Malakas ang binata. Saka nang maging aswang din siya. Palaban ng ungas. Nahirapan ako. Heto nga, nagkaroon din ako ng mga sugat. Hindi mo kasi pinagplanuhang mabuti, kaya ganun na nangyari. Dahil ang akala ko, mahinang klase sila. Pero hindi pala. Saka biglang dumating ang kanyang lolo. Kung itinuloy ko ang pakikipaglaban at tinulungan siya ng kanyang lolo, malamang baka akong napatay nila. Pero ngayon ay... Chairman, alam kong may paraan ka para malutas ito. Kilala kita. May idinahilan ako, pero hindi ko tiyak kung paniniwalaan nila. Sinabi ko na baka aswang galing sa ibang lugar ang umatake sa kanila. Sa tingin ko naman, ay paniniwalaan nila yon. Kaya nga lang,
Dahil sa naging karanasan nila, tiyak na dodoblihin nilang pag-iingat ngayon. Kaya hindi ka na maaaring basta nalang sumugod sa kanila, Camila. Maaari akong magsama ng iba pa, Chairman, para matiyak na matutuluyan ko na ang binata. O kaya, lahat na sila, pati na yung batang kasama nila. Huwag na muna. Magpalamig ka muna, Konsyala. Makikiramdam muna ako. Pero iba ang tingin ko sa kanila, Chairman. Lalo na doon sa binatang si Limuel. May prinsipyo siya at handang lumaban. Hindi pwede sa akin ang kayabangan niya. Lalo na ang makialam siya sa aking pamamalakad. Habang papauwi sa kanilang tirahan ang maglolo, nang may makasalubong sila na isang babaeng tumatakbo at takot na takot. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Bakit, Ineng? Ano nangyayari sa'yo? May humahabol po sa akin. May sigbin po na gustong umatake sa akin. Lo, ayun po yung sigbin, oh. Patungo siya rito. Tulungan niyo po ako. Papatayin niya ako. Huwag ka mag-alala, miss. Akong bahala sa sigbin. Pero apo, Lo, magtiwala po kayo. Kaya ko to. Lumayo si Limuel sa kanyang lolo at sa babaeng humihingi ng tulong. Saka biglang nagbago siya ng kanyang anyo. Naging mabalasik na aswang. Habang tumatakbong papalapit ng sigbin, ay agad itong sinalubong ni Limuel na nasa anyo ng aswang. Nakipagpambuno siya rito. Walang nagawa ang sigbin nang hawakan ni Limuel ang leeg nito. Saka sinakmal habang ang muka ng hayop ay halos nakadikit na sa kanyang muka. Umatungal ang sigbin sa higpit ng pagkakasakal ni Limuel. Hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa leeg ng hayop hanggang sa lumabas at lumaylay ang mahaba nitong dila sa katumulo ang masaganang laway. Nagawang patayin ni Limuel ang sigbin na kanina'y humahabol sa babae. Nang mamatay na ang sigbin, ay ibinalibag ito ng binata sa malayo. Saka siya nagpalit uli ng anyo at nagbalik sa dati. Nilapitan siya ng babae at nagpasalamat. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Salamat sa iyo. Ginawa ko lang ang dapat, lalo na sa sitwasyon mo kanina. Ako nga pala si Limuel. Annalyn naman ang pangalan ko. Salamat talaga sa iyo, Limuel. Pati na sa inyo, Lolo. ako si Lolo Solano. Yun ang tawag sa akin. Kahanga-hanga po ang ginawa ng apo niyo, Lolo. Ganyan talaga si Limuel. Laging handang tumulong sa kanyang kapwa. Kung hindi ko po kayo nakita, baka naging pagkain na po ako ng sigbin na yon. Siya nga pala, akala ko ba tahimik at ligtas ang baryong to? Bakit merong gumagalang sigbin? Hindi ko rin alam. Baka naligaw lang. Pero delikado pa rin. Kung di napatay ng apo ko ang sigbin, marami pa siyang maaaring saktan at maging biktima. Kaya dapat malaman kagad ni Itay ang tungkol sa sigbin na humabol sa akin. Kailangan magawa niya ng paraan. Baka napapasok na ng kung anong mga nilalang ang baryo. Alam kong aaksyonan niya ito dahil siya ang chairman dito. Ano ka mo? Anak ka ni Chairman Benito? Opo, Lolo Solano. Anak po ako ni Chairman. Hindi ko alam na may magandang anak pala si Chairman. Ang totoo, Annalie, kanina lang ay galing kami sa barangay at kinausap namin si Chairman dahil may inilapit kami sa kanya. Talaga? Sana naman ay natulungan kayo ni Itay. Nagbigay lang siya ng paalala sa amin. Hayaan niyo, Limuel. Total magkaibigan na tayo. Kapag may problema kayo, sabihin mo lang sa akin at ako na ang bahalang magsabi kay Itay. Salamat, Annalie. Sige, Annalie. Salamat. Kailangan na naming umuwi ng apo ko. Mag-iingat ka. Kayo rin po. At salamat po muli sa tulong niyo. Lalo na sa iyo, Limuel. Wala yun, Annalie. At sana, hindi ito ang huli nating pagkikita. Bagamat hindi naging kontento si Limuel sa naging tugon sa kanila ni Chairman, ay masaya pa rin silang umuwi ng kanyang lolo dahil yun kay Annalie. May kasiyahang idinulot yun sa damdamin ng binata. Kuya, anong meron? Saan? Diyan sa bubong ng bahay natin.
Kasi kanina ko pa napapansin habang nakaiga ka dyan sa upuang kawayan eh. Nakatitig ka sa bubong, tapos napapangiti ka. Ikaw talaga, Jobert. Ako na naman ang nakita mo. Nagtatanong lang naman ako eh. Kasi nga parang napapraning ka na. Pangiti-ngiti ka riyan eh. Nakikipagnitian ka sa wala naman. Pwede bang wag mo na akong pakialaman dito, Jobert? Eh paano kung matuluyang ka riyan, maiipang ka ng hangin, tapos masiraan ka na ng ulo? Nako, mahirap yun. Baka mamaya, bigla ka na lamang mangagat at magwala. Basta masaya lang ako, Jobert, kasi nga, may nakilala kami kanina ni Lolo Solano. Ano? Babaeng aswang? Malamang aswang din siya. Kasi nga, dito nakatira sa Baryo Karimlan eh. Pero, magandang aswang siya, Jobert. Uy, mukhang in love ka na kagad sa kanya. Ewan ko, Jobert. Pero alam ko, masaya akong nakilala ko siya. Kaya tsak, mauulit ang pagkikita namin. Isama mo ako, Kuya Limuel. Kasi nakakainip dito sa bahay eh. Para naman makababasyal din ako paminsan-minsan. Hayaan mo, kapag makikipagkita ako kay Annalie, isasama kita. Nag-uusap ang magpinsan nang muli ay nakarinig sila ng mga pagsabog ng kung ilang ulit. Kasunod nun ang pagyanig, mas matagal at mahaba kumpara sa dati. Naku, ayan na naman, Kuya Limuel. Lumilindol na naman. Anak ng, talaga nga yatang gusto nilang sirain ang lugar na to. Nagpapasabog na naman sila ng bundok. Hindi talaga sila titigil. Kuya, sino ba yung mga nagpapasabog na yun? Mga taong gahaman na ang tanging alam ay magkamalan sa lapi. Di ba nanggaling kayo ni Lolo Solano sa barangay at sinabi niyo yung kay Kapitan? Yun nga nakakalungkot eh. Parang walang pakialam si chairman tungkol dun. Paano na ngayon yan? Kapag tuloy-tuloy ang pagkasira ng bundok, baka magalit ang mga diwata. Di ba sabi may mga diwata daw na naniniraan sa bundok? Lalo na't nasisira ang tirahan nila. Hindi lang mga diwata ang magagalit at mawawalan ng tirahan, Jobert, kundi maging ang mga taga rito sa Baryo Karimlan. Dahil lahat ng narito ay posibleng mapahamak. Dahil hindi na nakayanan pa ang patuloy na paninira sa kabundukan, kaya naglakas loob si Limuel na kausapin ng mga aswang na naninirahan sa Baryo Karimlan. Ipinaalam nila sa mga taga ron ang tungkol sa masamang idudulot ng quarrying sa kanilang lugar. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga naninirahan doon, ay hindi lang pala sila ang nagrereklamo at kinakabahan dahil sa madalas na pagsabog sa kabundukan, kundi marami na ang mga ito. Yun nga lang ay tila wala silang lakas ng loob na magsalita at magreklamo dahil tinatakot sila ni Chairman Benito. Tinasabi sa kanila na kung pakikialaman siya sa pamumuno at puro reklamo ang ipaparating sa kanya, ay gagawa siya ng paraan para paalisin ang mga ito sa Baryo Karimlan. Bagay na ayaw namang mangyari ng mga residente sa baryo dahil nga sa pagiging aswang nila. Walang tatanggap sa kanila at maaaring ipagtabo yan lamang. Tanging ang Baryo Karimlan ang baryo na handang tumanggap ng mga aswang na may mabubuting kalooban. Hindi sila namemerwisyo at pumapatay, kundi kontento na sa pagkain ng mga hayop at mga gulay. Kahit aswang sila, ay naghahangad din ng kapayapaan sa kanilang buhay. Hindi mo na lang siya na ginawa yun, Apo. Lolo, kung hindi ko gagawin, ay sinong gagawa at maglalakas loob? Saka, nalaman ko na sila man ay gusto ng katahimikan. Pero sa nangyayari, ay nawawala yun. Kaya nga lang, ay inilapit mo na yan kay Chairman, hindi ba? Pero ikaw pa itong lumalabas na masama at pakialamero. Pero Lolo Solano, ibang usapan na po ngayon. Dahil marami na po ang gustong idulog sa barangay ang tungkol sa quarrying na totoong nakakaperwisyo naman. Nag-aalala na rin po sila na pagdating ng tag-ulan ay masama ang magiging epekto dito sa baryo. Hindi malayong magkaroon ng pagbuho ng mga lupa, magkakaroon ng landslide at matinding pagbaha dahil sa pagkasira ng kabundukan. Siguro naman, ay alam ni Chairman yon. Yun na nga ang pinagtataka ko, Loy. Kung alam niyan tungkol sa magiging masamang bunga, ay bakit parang bingi at bulag siya?
Walang pakialam sa kaligtasan ng mga tao rito sa Baryo Karimlan. Ang mga katanungang yon ni Limuel at Lolo Solano ay isa lang naman ang tunay na dahilan. Ang pananahimik at pagbubulag-bulaga ni Chairman Benito ay dahil natatapalan ng pera. Nakikinabang sila sa nangyayaring quarrying sa bundok. Malaki ang natatanggap nila mula sa kapitalista na siyang may kagagawan ng pagpapasabog. Ibang nararamdaman ko sa maglolo na yon, Ponsiala. Lalo na doon kay Limuel. Kinakabahan kayo, Chairman? Ganun ba? Mukhang hindi talaga sila titigil. Ang huling balita ko ay kinakausap na ni Limuel ang mga taga rito sa Baryo Karimlan. Nakarating nga rin sa akin yan. Baka sa susunod na araw ay gumawa na sila ng pagkilos. Kaya ba nilang gawin yon? Kung may mamumuno, tsak susunod na mga taga rito. Lalo na't apektado na rin sila. Pero hindi pwede yon. Paano ang kita natin? Yan pa naman ang ipinangako natin kay Mr. Tango na may-ari ng kumpanya ng quarry na hindi natin hahayaang may magreklamo at tayo ang gagawa ng paraan para pigilan sila. Kaya lamang, iba ang takbo ng utak ng Limuel na yun. Minalas lang kasi ako. Dapat sana nasintensyahan ko na siya. Mawawalan tayo ng kita. Kapag nagka-problema, sigurado yun. Chairman, siguro kailangan mo na rin ipaalam kay Mr. Tango ang tungkol sa nangyayari dito sa baryo. Lalo na yung binubuong grupo ng buwisit na Limuel na yon. Dahil nakarating na ang binubuong samahan ni Limuel upang labanan ng quarrying sa kanilang lugar, kaya ipinarating na rin yun ni Chairman Benito sa kumpanya nang may kinalaman sa pagmimina. Sa pag-uusap ni Chairman Benito at ng may-ari ay binalaan sila na dapat ayusin ang problema na yon, lalo na't nakakatanggap ng malaking halaga si Chairman mula sa kapitalista. Kaya hindi na siya mapalagay ng mga sumunod na araw. May problema po ba kayo, Itay? May gumugulo lang sa isip ko, anak. Teka nga pala, saan ba punta mo? Magkikita po kami ng bago kong kaibigan, Itay. Si Limuel po. Ano ka mo? Nakikipagkaibigan ka sa lalaking yun? Bakit po, Itay? May problema po ba kayo kay Limuel? Itay, mabait po siya. Nakalimutan ko lang pong sabihin sa inyo na tinulungan niya po akong iligtas sa sigbin po na gustong pumatay sa akin. Ano ka mo? Iniligtas ka niya? Opo, Itay. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Kaya wala naman po sigurong masama kung makikipagkaibigan po ako. Pero anak, bakit sa kanya pa? Itay, ano nga po bang problema kay Limuel? Sabihin niyo po sa akin. Hindi mo pa ba alam yung ginagawa niya? Bumubuo siya ng grupo. Alam ko po yun, Tay. Dahil ang gusto po niya ay mapatigil ang quarrying dito sa baryo natin. Nag-aalala po siya sa kaligtasan ng mga tao rito. Yun na nga eh. Itay, di po ba tama lang po yung ginagawa nila? Ang labanan po ang pananamantala ng mga kapitalista na sumisira po sa kabundukan. Kapag patuloy po itong nasira, saan po tayo pupulutin? Kahit mga aswang tayo, may karapatan pa rin po tayong mamuhay ng normal, katulad po ng ibang tao. Kaya lang anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Itay, wala po akong nakikitang masama sa ginagawa po ni Limuel. Dapat nga po, suportahan pa po natin siya dahil kaligtasan natin ang nasa isip niya. Pero malaki na itutulong ng quarrying dito sa lugar natin. May mga kababarya tayo na nagtatrabaho sa kanila. Nagbabayad sila ng buwis na pinakikinabangan ng ating baryo. Pero, pansamantala lang po magiging pakinabang natin sa kanila, Itay. Pagkatapos, mas malalang pinsala po ang kanilang iiwan sa atin. Tayo po magdurusa ng matagal dahil sa kanilang naging perwisyo at pagsalanta sa ating kalikasan. Pati ba naman ikaw anak? Nabilog na ang ulo ng Limuel na yun? Hindi po, Itay. Kundi naisip ko lang po na tama po yung nais niyang ipaglaban. Paano nga ba naman may papaliwanag pa ni Chairman Benito sa kanyang anak ang iba pang detalye? Kaya ba niyang sabihin na binabayaran siya ng malaki at nakikinabang? Malaking halaga ang natatanggap niya.
mula sa kapitalista. Dahil hindi napigilan ni Chairman ang anak, kaya nakipagkita pa rin ito kay Limuel. Akala ko hindi ka na darating, Annalie. Nag-promise ako sa'yo, di ba? Marami akong mga nakausap na kababaryo natin. Heto sila, kasama ko, para magsagawa ng barikada papunta tayo malapit sa quarry site. Doon natin sasabihin ang ating hinaing at ibig nating mangyari. Basta para sa ikabubuti, maaasahan mo ko, Limuel. Salamat, Annalie. Tinanong nga ako kanina ni Itay eh. Ha? Tinanong ka? Anong sabi niya? Ayaw niya tong ginagawa niyo. Siguro, hindi pa niya tayo naiintindihan. Kasi nga, may pinangako sa kanyang may-ari ng kumpanya na para daw sa baryo. Pero pansamantala lang yun, Annalie. Kung may pakinabang man, hindi rin yun magtatagal. Ang magtatagal ay ang pinsalang idudulot ng pagpapasabog sa kabundukan. Ang pagkakalbo nito. O siya, sige na. Mabuti pa umalis na tayo para maipakita na ng grupo natin ang hinaing ng mga taga rito sa Baryo Karimlan. Gaya ng naging plano ni Limuel ay nagpunta ang grupo na kanyang binuo sa site. Gumawa sila ng barikada upang ipaalam sa kumpanya na may kagagawan ng pagkakwari ang kanilang pagtutol at nais nilang tigilan na ito. Ang daya talaga ni Kuya, Lolo Solano. Hindi nila ako isinama sa lakad nila. Delikado kasi, Apo. Saka mapapagod ka lang. Kayang-kaya ko rin po yung sumigaw dun, no? At gayahin yung mga gagawin nila. Pabayaan mo na lamang si Limuel, pambihira ka naman. Pero Lo, paano po kung hindi pa rin pumayag yung nagpapasabog dun sa bundok? Ang sabi ng pinsan mo, kung hindi pa rin kikilo si Chairman, ay dadalhin na nila sa munisipyo yon para doon na sila magreklamo. Ano po? Haharap po sila kay Mayor? Parang gano'n na nga. Naku, baka po kung mapaano si pinsan. Di po ba? Nakakatakot yun? Ang Kuya Limuel mo, walang kinatatakutan. Lalo na kapag alam niyang nasa katwiran siya. Nagawa naman ng maayos at payapa ni Limuel ang kanilang barikada upang ipaalam sa may-ari ng kumpanya ang kanilang hinaing. Yun nga lang, tila pinagtawanan lang sila ng mga nagtatrabaho doon. Sabi ng ilan sa mga tauhan ay nagsasayang lang sila ng oras at nagpapakapagod lamang dahil wala ring mangyayari sa kanilang reklamo. Nakasama niyo pala ang anak ni Chairman. Opo, Lolo Solano, at siya man ay hindi po sang-ayon sa ginagawang pagsira sa kabundukan. Kinakalaban niya ang kanyang tatay. Baka daw hindi lang po naiintindihan ng tatay niya at siya na lang daw po ang bahalang magpaliwanag at mangumbinsi. Parang malabong mangyari yon. Sabi ko nga sa'yo, may natatanggap yang si Chairman kaya tahimik yan at walang pakialam. Sigurado yun ang hindi alam ng anak niyang si Annalie na malaki ang nahihita ng tatay niya dahil sa kwari na yon. Pag hindi pa kumilos si Chairman, tutuloy na talaga kami sa munisipyo, lalo na kung hindi ipaparating ni Chairman ang ating reklamo. Pursigido si Limuel bilang pinuno ng binuong samahan na magkaroon kagad ng resulta ang kanilang mga ginagawa dahil nga wala silang maaasahan kay Chairman para iparating yun sa mayor ng bayan na nakakasakop sa baryo ng Karimlan. Maayos namang humarap kay Limuel, 10 ng kanyang mga kasama ang alkalde. Inisa-isa nilang inilapit ang kanilang idinulog na problema. Subalit sa halip na bigyan sila ng pag-asa ng alkalde at pumabor yun sa kanila, ay hindi ganun ang nangyari. Nagalit pa sa kanila ang mayor at sinabihan sila na gumagawa lamang ng gulo. Mayor, nagkakamali po kayo. Hindi po kaming gumagawa ng gulo. Nagmamalasakit lang po kami para sa kaligtasan ng mga kababaryo namin. Subalit kahit na ano pang maging paliwanag ni Limuel, ay tila bingi ang mayor dahil pinagmukha silang walang kwenta at ibig lamang gumawa ng problema. Kaya masama ang loob ni Limuel at ng mga kasama nila na umuwi. Hindi matatanggap ni Limuel ang ginawang pagpapahiya sa kanila ng mayor na dapat sana'y tinulungan sila sa problema.
Nakakalungkot naman pala ang nangyari sa lakad niyo, Apo. Di ko nga po akalain na ganun mag-isip ang mayor sa bayang to. Grabe, wala sa ayos. Naging sarado na rin ang isip niya. Ganun na nga, Lo. At dahil din yun sa pera, hindi ako maaaring magkamali ng kutob. Maging ang mayor na yon ay nakikinabang rin. Natatapalan din ang salapi. Hindi yun imposible. Kaya hindi niya pinakinggan ang mga paliwanag mo. Sabwata na siyang nangyayari, Lolo Solano. Maging ang ahensya ng gobyerno na nagbigay ng permit para sa quarrying na nangyayari ay tsak natapalan din ng pera. Ganun kalawak ang nangyayaring sabwatan. Sila-silang nakikinabang habang ang mga maliliit na tao ay siyang nagiging kawawa at malalagay sa peligro ang buhay. Ang naging paglapit ni Limuel sa mayor ng bayan ay naging usap-usapan. Hindi naibigan ng mga naninirahan sa Baryo Karimlan ang ginawang pagtanggi nito para tulungan sila at pigilan ang nangyayaring quarrying sa kanilang lugar. Ikinagalit naman yun ni Chairman Benito dahil nga hindi ipinaalam ng grupo ni Limuel ang pagtungo nila sa mayor. Buwisit! Mga buwisit talaga! Ano pong ikinakagalit nyo, Itay? Nakita mo na? Nakita mo na kung anong ugali meron ng Limuel na kinakaibigan mo? Itay, karapatan po nilang ilapit kay Mayor ang problema. Na hindi man lang ipinaalam sa akin? Pero Itay, ang sabi po nila ay lumapit na po sila sa inyo dahil humihingi po sila sa inyo ng tulong. Kaya lang po tinanggihan nyo. Kaya po napilitan na po sila na dalhin na yung kay Mayor. Masyado lang talaga siyang mayabang. Nagmamagaling. Akala yata niya tama lahat ng ginagawa niya. Kapakanan lang po ng mga kababaryo natin ang iniisip po nila, Itay. Hindi. Mayabang pa rin siya. Kaya ayokong lalapit at makikipagkaibigan ka pa sa kanya. Naiintindihan mo? Itay naman, ayaw niyong makipagkaibigan ako sa taong nagligtas ng buhay ko? Para mawalan ka ng utang na loob sa kanya, bayaran mo siya. Bibigyan kita ng perang pambayad. Itay, hindi po nababayaran ng utang na loob sa kabuhay ang itinaya niya sa pagliligtas sa akin. Kundi dahil sa kanya, baka kwento na lang po ako ngayon. Wala na po kayong anak. Ayoko sa taong mayabang, Anani. Kaya wag mo na siyang ipagtatanggol pa. Wala akong nakikitang kayabangan sa kanya, Itay. Ang totoo nga, napakabait nga ni Limuel eh. Bihira ang taong kagaya niya na handang itaya ang buhay para sa ibang tao. Gaya ng ginagawa niya ngayon. Alam niyang malalagay sa peligro ang buhay niya dahil sa ipinaglalaban niya. Lalo na't hindi maliit na tao ang gusto niyang banggiin pero hindi siya natatakot. Yun naman pala eh. Alam niyang hindi maliit na tao ang babanggain niya. Ba't hindi na lang siya manahimik? Dahil po may prinsipyo po siya, Itay. Gusto niya maging tama ang lahat. Kaya dapat nga na matuwa pa kayo dahil may isang gaya niya na nagmamalasakit sa mga kababaryo natin. Kahit nadayo lang sila dito. Hindi na sumagot pa si Chairman sa mga sinabi ng anak. Alam niyang hindi rin magpapatalo ito. Pero lalo lamang nadagdagan ng inis niya sa mapapel na si Limuel. Sinisira nito ang kanyang mga plano at ang kita na maaaring matanggap niya. Hindi siya papayag na isang gaya lamang ni Limuel ang magiging hadlang sa pagyaman niya. Lalo na't ang plano ni Chairman ay kumita ng malaki at oras na may malaking halaga na siyang naipon ay aalis din siya sa lugar na yon. Ayaw niya nang makasama ang kanyang kapwa aswang. Ibang buhay ang gusto niyang maranasan at sa ibang lugar yon. Dahil nga sa mga ginagawang pagkilos sa pangunguna ni Limuel ay ipinatawag ng mayor si Chairman Benito. Galit na galit ang mayor kay Chairman dahil mapapahiya siya sa kapitalista. Lalo na't malaki rin ang natatanggap ni mayor dahil nga sa pagpayag niya para sa operasyon ng quarrying sa lugar ng Baryo Karimlan. Silang mga mukhang pera ay walang pakialam sa kapakanan ng mga maliliit na mamamayan. Sila ang mga salot sa lipunan. Samantala, hindi naman nagpapigil ang grupo ni Limuel sa kanilang ipinaglalaban. Itutuloy nila ang ginagawang rally at barikada sa lugar malapit sa minahan. Patuloy silang sisigaw at ipaglalaban ng karapatan
at kaligtasan ng mga taga-baryo Karimlan. Kahit aswang lang sila, ay meron silang karapatang mabuhay, lalo na't hindi sila gaya ng ibang aswang na ang hatid ay lagim. Sila ay mga aswang na nabubuhay ng tahimik at walang inaargabyadong sinuman. Naging tila bayani si Limuel sa baryo Karimlan. Marami ang humahanga sa kanyang ipinaglalaban. Grabe, ang astig mo talaga, Kuya Limuel. Hinahangaan ka ng mga taga rito sa baryo. Tama si Jobert, Apo. Natutuwa sila sa tapang na ipinapakita mo. Kaya pwede mo nang palitan si chairman, kuya. Pwede ka nang maging chairman dito. Wala akong planong maging politiko. Ang gusto ko lang ay makatulong sa kapwa ko, lalo na sa mga inaapakan at inaapi. Ang totoo, Apo, namana mo sa tatay mo ang pagkakaroon ng ganyang prinsipyo. Dati rin siyang naging labor leader. Siya ang nagtatanggol sa mga manggagawa na inaapi. Yun nga lang, dahil sa ginawa niyang yun, maaga siyang pumanaw. Naku, lagot. Baka mangyari din sa iyo yun, kuya. Hindi yun ikinakatakot, Jobert. Mas mainam na mamatay na may ginagawa ako para sa ikabubuti ng iba. Pero siyempre, iho, ayaw naman naming may masamang mangyari sa iyo. Kaya bilang lolo mo, ako ang bahala sa iyo. Hindi ako papayag na may kung sinong gagawa sa iyo ng hindi maganda. Katulad na lamang ng minsang atakihin ka ng aswang. Gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ka. Na malaging kakaba-kaba ang mga naninirahan sa baryo Karimlan dahil sa pagpapatuloy ng ginagawang pagpapasabog sa kabundukan, hanggang dumating ang ilang araw na pagbuhos ng ulan at walang tigil yun. Dahil doon ay nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bagamat walang naperwisyo, subalit hindi mabuti ang idinulot nun sa mga naninirahan sa barangay. Bumaha ng putik ang mga kalsada at ang mga pananim ay nabaon sa makapal na putik na may halong bato mula sa bundok. Kaya lalo lang nagpahirap sa pamumuhay ng mga taga-baryo. Dahil sa pangyayaring yun, ay nakita ng mga residente ang tunay na dahilan ng pakikipaglaban ni Limuel. Minsan pa ay bumalik siya kay chairman, subalit wala pa ring nangyari. Chairman, kailan ba kayo kikilos? Kahit kailan, mayabang ka magsalita. Nakita niyo naman siguro nangyaring pagbaha, chairman. Magpasalamat na lamang tayo at walang namatay. Pero napinsalang kabuhayan ng mga taga rito sa baryo. Bakit? Kasalanan ko ba ang panay-panay na pag-ulan? Hindi yun ang punto ko, chairman. Kundi ang pagbabaliwala mo sa reklamo ng mga taga rito sa baryo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Dapat pala, hindi na lang ako pumayag na tumira kayo dito. Chairman, hindi kayo ang may-ari ng lugar na to. Kaya bilang mga aswang, ay may karapatan kami dito. Hindi nagustuhan ni chairman ang muli nilang pagtatalo ni Limuel. Kaya nang makausap niya si Konsehala Camila, ay bumuo sila ng desisyon. Sigurado ka ba, chairman? Sigurado't sigurado. Hindi na kailangan abutin pa ng kinabukasan ang mayabang na si Limuel. Paano ang anak mo? Hindi ba't malapit sila sa isa't isa? Mas mainam nga yun na tuloy na siyang mawawala dito at hindi niya nai-impluwensyahan si Annalie. Huwag kang mag-alala, chairman. Kakausapin ko ang ibang mga aswang na mapapasunod ko. Magtutulong-tulong kami para tiyakin ang kamatayan ng Limuel na yon. Kung makikialaman lolo niya at kahit na ang batang kasama nila, isama niyo na rin. Mas maiging tapusin na sila bago pa tayo mapahamak dahil hindi talaga siya titigil para sirain tayo at magalit sa atin ang kapitalista na nagbibigay sa atin ng malaking halaga. Kaya ng gabing yun ay bumuo na ng plano si Konsehala Camila. Kinausap ang mga aswang na maaaring umatake kina Limuel para tiyakin ang kamatayan ng binata sa gabing yun. Subalit laging handa si Lolo Solano. Anong ginagawa mo, Lolo Solano? Pinapatalas ko lamang itong itak ko, Apo. Dahil kailangan natin ito. May darating ka bang kaaway?
Iba kasi ang nararamdaman ko. Kaya mas mainam na naghahanda tayo. Nakahanda rin po ako, Lolo Solano. Alam kong may pwedeng umatake sa atin anumang oras, lalo na't may mga taong ayaw ng ginagawa ko. Isa na doon sila, Chairman. Malaki ang galit niya sa'yo. Kaya may palagay akong siyang may pakana ng aswang na dating umatake sa'yo. Alam ko po yun, Lolo. Pero hindi nila ako mapapatahimik. Dahil kung may kailangan tumahimik, ay hindi ako, kundi sila. Nag-uusap-usap sina Lolo Solano at Limuel nang marinig nila na may tumatawag sa labas ng bahay. May bisita po, Lolo Solano. Ganitong oras, may bisita tayo. Teka, parang pamilyar sa akin ang boses ng tumatawag na yun. Sandali nga't sisilipin ko. Nagtungo sa pinto ng bahay si Limuel upang tignan kung sinong tumatawag sa kanya. Nakita niya si Annalie. Umaliwalas ang kanyang muka at napangiti siya. Lumabas siya ng bahay at pinuntahan ng dalaga, saka pinapasok sa loob. Oh, Annalie, mukhang mahalagaan sa mo ah. Gabing-gabi napasugod ka rito sa amin. Baka mamaya hanapin ka ng itay mo. Okay lang po yun, pero importanteng makausap ko po kayo. May problema ba, Annalie? Limuel, hindi kayo ligtas dito. Sinasabi ko na nga ba? May masama bang pinaplanong itay mo? Oo, kasamang ilang konsihal, Limuel. Pati ibang aswang na naniniwala sa kasinungalingan nila. Alam ko na ang totoo tungkol sa ginagawa ni Itay. Ang pakikipagsabuatan sa mga kapitalista. Kasama nila si Mayor at iba pang nasa posisyon para protektahan ng quarrying dito sa Baryo Karimlan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, Annalie. Marami silang nagkakampi-kampi para sa pera. Para sa materyal na pakinabang kahit pa ikakapahamak ng marami. Mahal ko ang Itay ko, pero hindi ko gusto ang ginagawa niya. Lalo na ang pagtatangka nila sa buhay niyo. Salamat, Annalie. Minsan mong iniligtas ang buhay ko, Limuel. Kaya kailangan kong suklian yon. Saka, hindi rin ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Kailangan tayong gumawa ng paraan, Apo. Tama ka, Lolo Solano. Kung ano mang gagawin niyo, tutulong ako. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Limuel. Kasama si Lolo Solano at Annalie ay pinuntahan nila ang bahay ng mga taong nakakasama nila sa barikada. Kailangan makausap nila ang mga ito. Dapat silang kumilos bago pa maging huli ang lahat. Nang makausap na ni Limuel ang mga taong kanyang kakampi at maaasahan, ay agad niyang sinabi ang kanyang plano at ibig niyang mangyari. Paghahandaan nila ang magiging pagsalakay ng mga aswang nakakampi ni na Chairman Benito. Ang totoo, mga kasama, ay ibig nilang patahimikin ako. Hindi lang ako, kundi tayo na lumalaban para sa ating kaligtasan. Siyempre, papayag ba kayong mangyari yun? Huwag kayong papayag. Dahil kapag hinayaan natin sila, para na rin nating ipinahamak ang ating mga sarili at ang ating buong pamilya. Tama si Lolo Solano. At kahit anak ako ni Chairman Benito, nasa inyo ang panig ko. Dahil naniniwala ako sa inyong pinaglalaban. Nagpalakpakan ang mga naroon sa sinabi ni Annalie. Handa sila para harapin ng mga aswang nakakampi ni na Chairman Benito. Bilang mga aswang din ay handa silang lumaban at ipagtanggol ang tama para sa kanilang pamilya. Kaya ang gagawin natin, mga kasama, ay magkukubli muna tayo. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Alam kong una nilang pupuntiryahin ay ang bahay namin. Dahil ako at sina Lolo Solano ang plano nilang patahimikin. Samantala, sa lugar ni na Chairman Benito ay tapos na rin ang kanilang pagpaplano. Kaya lamang ay nag-aalala si Chairman. Bakit, Chairman? Nawawala ang anak ko. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Baka may pinuntahan lamang siya at babalik na rin. Ayoko kasing kapag aalis ako, ay wala siya rito sa bahay. Pero Chairman, hindi maaaring wala ka sa ating gagawing pag-atake kina Limuel. Ikaw ang unang dapat na magpakita ng tapang para tapusin ang mayabang na yon.
pati ang kanyang lolo. Alam ko, Konsyala, at hindi ako mawawala. Kaya wag mo na munang isipin ang anak mo. Tsak namang uuwi rin yun. Ang isipin natin ngayon ay yung matapos natin kagad ang ating plano na mawala sa landas natin ang pakialamerong si Limuel. Patuloy na sa pagdilim ang paligid. Mararamdaman ang katahimikan sa Baryo Karimlan. Subalit, lingid sa kaalaman ng ibang naninirahan doon ay may nakatakdang mangyari sa gabing yun. Nasa loob ng bahay si Limuel at nakikiramdam dahil alam nilang anumang oras ay maaaring dumating ang mga aswang na inutusan ni Chairman Benito. Sigurado ka bang ngayong gabi sila darating, Anali? Opo, Lolo Solano. Hindi ako maaaring magkamali dahil dinig ko ang pakikipag-usap ni Itay dun sa mga aswang na inutusan niya. Pero ang sabi niya ay sasama siya. Baka naghahanda pa lamang sila, Lolo. Kaya hanggang ngayon ay wala pa. Ang tagal naman, naiinip na ako. Gusto ko kasing makakita ng aksyon eh. Yung parang napapanood ko sa palabas sa TV, labanan ng mga aswang sa aswang. Ang astig siguro nun. Ano bang astig ang sinasabi mo, Jobert? Delikado nga yun eh. Baka mamaya makialam ka, ha? Kuya Limuel, aswang din ako. Kaya ko magbago ng anyo. Saka gusto kong makatulong sa inyo. Jobert, hayaan mo na yun sa mga matatanda. Pero bakit? Eh anong gagawin ko? Dito ka lang sa loob ng bahay at huwag kang lalabas. Ang corny naman nun. Eh gusto ko nga maka-experience ng tunay na labanan eh. Apo, wag na. Saka na lang. Delikado yun para sa'yo. Saka hindi mga katulad mong batang aswang ang makakaharap namin, kundi mga sanay na sila sa pakikipaglaban. Ay nako, kainis naman. Pinoprotektahan ka lang namin, Jobert, kaya sumunod ka na lang sa amin ni Lolo Solano, pwede ba? Pero ako, Limuel, gusto ko makatulong sa inyo. Annalie, wag na. Kaya na namin to. Hindi. Ayoko manatili dito sa loob ng bahay. Sabi ko nga sa'yo, gusto kong ipaglaban ang karapatan ng pangkaraniwang tao. Kaya tutulong ako at hindi mo ako mapipigilan. Ayoko may masamang mangyari sa'yo, Annalie. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko. Magtiwala ka sa akin, Limuel. Sige, ikaw ang bahala. Basta tandaan mo, mag-iingat ka, ha? Oo naman. Ikaw din. Mag-iingat ka. Nasa ganong pag-uusap sina Limuel nang makarinig sila ng mga yabag mula sa labas ng bahay. Kasunod nun ay iba't ibang ingay. Pamilyar sa kanila ang mga ingay na yun. Narito na sila, Apo. Dumating na mga aswang na aatake sa atin. Nagmamadaling sumilip sa nakaawang na bintana ng bahay si Lolo Solano. Nakita niya ang grupo ng mga aswang na nakapaikot sa kanilang bahay. Tayo talaga ang pakay nila. Nakapaligid na sila sa bahay natin. Lolo, ako na pong bahala. Alam ko naman na ako ang kailangan nila. Kamatayan ko ang kanilang pakay. Nagbago na ng anyo si Limuel. Naging aswang ito at lumabas ng bahay upang harapin ang iba pang aswang na nasa labas. Sila ang grupo ng aswang na mga kasama ni Chairman Benito. Ako ba ang sadya nyo? Wala nang iba. Dahil sa kantinik sa lalamunan namin. Pero nagkakamali kayo. Hindi nyo kilala ang gusto nyong patayin. Mayabang ka pa rin magsalita. Akala mo siguro ay makakaya mo kami. Nagkakamali ka dahil napaghandaan ka namin. Binatang hambog. E di tignan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Mga kasama, sugurin ang hambog na ito. Huwag titigilan hanggat hindi namamatay. Mga hangal, hindi ako papayag na basta nyo lang patayin. Umakbo si Limuel. Isa yun sa kanyang plano. Magpapahabol siya patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama na naghihintay sa kanyang pagdating. Sige, humabol kayo. Kung gusto niyo akong patayin, humabol kayo! Walang nagawa ang mga aswang mula sa grupo ni na Chairman Benito at Konsihala Camila, kundi ang sundan si Limuel. Hanggang sa makarating si Limuel sa isang lugar kung saan naghihintay at nagkukubli ang mga aswang sa Baryo Karimlan na kanyang mga kakampi. Huminto roon si Limuel.
Bakit ka huminto, binata? Napagod ka na ba? Mahinang klaseng aswang. Madaling mapagod. Gusto ko lang magpahinga. Baliw! Sige, magpahinga ka. At ibibigay naman namin yon ng kapahingaan na hinahanap mo. Mga kasamang aswang, suguri ng hambog na yan at huwag tirhan ng buhay. Sugod! Pagkatapos magbigay ng hudyat bilang pagsugod sa kanyang mga kasamang aswang, ay sinabayan din yun ng sigaw ni Limuel. Mga kasama! Labas na! Natulala ang mga aswang nakakampi ni na Konsihala Camila sa sigaw na yun ni Limuel dahil mula sa mga madidilim at kubling lugar na kinaroroonan nila ay lumitaw ang maraming aswang. Ang bilang nito ay higit doble sa dami ng aswang nakakampi ni na Chairman Benito. Hindi maaari! Napakaraming aswang yan! Sige mga kasama, sila ang bigyan natin ng kapahingaan. Agad na lumusob ang mga aswang nakakampi ni Limuel. Pinagtulungan nila ang mga aswang na ibig tumapos kay Limuel. Nakita ni Konsihala Camila na hindi magiging parehas ang laban dahil dehado sila sa dami ng mga lumabas na aswang. Mauubos sa mga kasama kong aswang! Hindi maaari! Urong! Umatras tayo! Umalis tayo dito mga kasama! Mauubos tayo dito! Sa sigaw na yon at hudyat ng kanilang leader ay nagsipagtakbuhan palayo ang mga aswang. Hindi nila kaya ang dami ng mga aswang na handang tumulong kay Limuel. Mga aswang na duwag! Bumalik kayo rito! Mga pakawala kayo ni Chairman! Mahihinang klaseng aswang! Nagkatuwaan naman ang mga aswang nakakampi ni Limuel dahil napatakbo nila ang grupo nila Chairman Benito. Akala yata nila'y maiisa nila tayo. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Maaari na muna kayong bumalik sa inyong mga bahay. Pero hindi pa tayo tapos dahil nagsisimula pa lang tayo sa ating pinaglalaban. Nagkanya-kanya na ng uwi ang mga aswang nakapanalig ni Limuel. Kailangan niya nang bumalik sa bahay. Subalit nang bumalik siya sa bahay ay nakita niya si Annalie na pilit na isinasama ng isang aswang. Hindi maaari! Nasa panganib si Annalie! Bitiwan mo ako! Ayokong sumama sa'yo! Bitiwan mo ako! Hoy! Bitiwan mo siya! Huwag mong pakialaman si Annalie! Huwag kang makialam dito dahil isasama ko siya. Talagang matigas ang ulo mo, no? Ako ang harapin mo. Kung di mo bibitiwan si Annalie, magkakasubukan tayo ngayon. Umatungal si Limuel, paghahanda upang atakihin ng aswang na ibig kumuha kay Annalie. Subalit pinigilan siya ni Annalie. Wag, Limuel! Huwag mo siyang pakialaman! Hindi naman ako kayang saktan ng aswang na to! Delikado ka sa kanya, Annalie. Hindi, Limuel. Dahil ang aswang na ito na ibig kumuha sa akin ay ang itay ko. Si Chairman Benito. Kaya huwag kang makialam dito, Limuel. Isasama ko pa uwi ang anak ko. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat, hayop ka. Ikaw nga pala si Chairman Benito, ang nais na magpapatay sa akin. Kung inaakala mong napatay ako ng mga kasama mong aswang, nagkakamali ka. Dahil natakot na sila at nagsipagtakbuhan. Maihina ang mga aswang na isinama mo. Mga duwag! Kahit kailan, talagang hambog ka. May paglalagyan ka rin. Ang mga katulad mong masasama ang may paglalagyan. Gusto na sana kitang patayin ngayon. Pero kahit paano, may respeto pa rin ako sa'yo. Dahil tatay ka ni Annalie. Kaya bago pa ako mawala ng galang sa'yo at magdilim ng tuluyan ng paningin ko, umalis ka ng hayop ka. Aalis ako, pero isasama ko ang anak ko. Itay, hayaan mo na ako dito. Saka hindi ko na rin gusto ang ginagawa niyo. Nagiging masama na kayo. Nagiging gahaman kayo. Hindi ka maaaring manatili dito. Sa ayaw at sa gusto mo ay uuwi ka. Isasama kita. Kahit nagmamatigas si Annalie at ayaw sumama sa kanyang ama, ay pilit pa rin siyang hinila ni Chairman Benito. Kaya walang nagawa ang dalaga, kundi ang sumama na lamang. Pagdating sa bahay, ay galit na galit si Chairman sa anak. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Itay, di ba't ako dapat na magsabi niyan sa inyo?
Dahil tagang nakakahiya ng ginagawa nyo. Alam na ng mga taga rito ang pakikipagsabuatan nyo sa kapitalista na sumisira ng kabundukan dahil nagiging matakaw na kayo sa salapi. Hindi nyo na iniisip ang para sa kapakanan ng iba. Ginagawa ko to para sa iyo, Annalie. Kapag mayaman na tayo, ikaw ang makikinabang, hindi ako. Itay, hindi ko kailangan ng kayamanan galing sa masama. Masaya ako mabuhay ng simple, na walang inaapakan at inaargabyadong tao. Walang inilalagay sa peligro. Hindi gaya ng ginagawa nyo, kasama ang mga konsyal nyo na naging sugapa na rin sa pera. Pare-pareho na kayo. Hindi mo na ako nare-respeto, Annalie. Kung gusto nyo ng respeto, matuto rin kayong rumispeto ng kapwa nyo at huwag maging masama. Mas gugustuhin ko pang iwan kayo at sumama sa ibang tao dahil ayokong pati ako ay maging katulad nyo. Tumagos sa puso ni Chairman Benito ang mga sinabing yun ng kanyang anak. Kilala niya si Annalie. Marespeto ito. Kaya sa unang pagkakataon na sinagot siya ng anak, ay naramdaman niya. Mabigat yun sa kanya, kaya lamang ay alam niya kung saan nanggagaling ang galit ng anak para magsalita ng ganun sa kanya. Hindi natapos sa ginawang pakikipagharap ng mga aswang, nakakampi ni Chairman ang mga kasama ni Limuel ang pangyayaring yun, kundi agad ay pinulong ng binata ang mga aswang na kapareho niya ng prinsipyo at paninindigan. Alam nating hindi pa tapos ang pakikipaglaban natin, mga kasama. Ang nangyari sa grupo ni Chairman Benito ay siyang maliit na bahagi lang ng ating ibig mangyari. Sina Chairman, kung sa puno ay mga dahon lamang na pumipinsala sa ating baryo, ang kailangan natin putulin ay ang puno at hukayin ng ugat para matiyak natin na titigil na sila sa kanilang ginagawang paninira ng kalikasan. Matamang nakikinig ang mga taong naroon sa pulong na ipinatawag ni Limuel. Kaya dapat na nating ituloy ang ating sinimulan. Aatakihin natin ang mga tauhan sa quarry site. Sila ang kailangan nating pagbayarin. At isusunod natin ay ang mga nakaupo sa munisipyo na siyang nagbigay ng paintulot para sirain ang kabundukan. Kasama na natin si Mayor na nagpoprotekta sa kasamaan ng mga kapitalista. Higit sa lahat ay ang kapitalista na si Mr. Tango na siyang may-ari ng kumpanya na sumasalaula sa ating kalikasan at kabundukan. Lahat ay sumang-ayon sa ibig mangyari ni Limuel dahil ang hangad nila ay matapos na rin ang problemang kinakaharap ng kanilang baryo. Kaya nag-usap-usap sila kung paano nila gagawin ang kanilang plano. Bumuo ng kanya-kanyang grupo si Limuel, grupo na siyang sasalakay sa mga minahan para tapusin ang mga ito. May grupo rin para singilin ang mga politiko na nasa munisipyo na nagbibigay ng proteksyon sa iligal na gawain. May grupo rin para tapusin ang kapitalista na gahaman sa pera. Hindi madali ang gagawin nyo, Apo. Pero yun na lang po ang tanging paraan, Lolo. Kung hindi pa kami kikilos, kailan pa? Kung sa bagay tama ka, kailan pa? Ngayon na ang tamang panahon, Lolo. Minsan nang nagkaroon ng pagbaha. Kaya sa susunod, baka higit pang trahedya ang mangyari at wag na nating hintayin na umabot sa ganun. Marami ang mamamatay. Samantala, sa lugar naman ni na Chairman Benito at Annalie, mula nang kunin ni Chairman ang anak kina Limuel at nagkaroon sila ng pagtatalo, ay hindi pa uli sila nag-uusap. Mahal ni Chairman ang anak at nababahala siya. Mabigat sa loob niya na hindi siya kinakausap ni Annalie. Hindi kasi ako sanay na hindi niya ako kinikibo. Chairman, huwag mong sabihing ikaw ang susuko sa anak mo. Hindi ko alam, Konsyala. Naguguluhan ako. Meron tayong ipinangako kina Mayor at Mr. Tango. Alam ko yun. Hindi ko yun nakakalimutan. Ang pag-urong natin ay hindi mabuti ang ibubunga. Kaya mahirap kung magbabago ang isip natin. Pero ayoko manatiling masama ang loob sa akin ng anak ko. Magbabago rin ang isip niya, Chairman. Sigurado yon. Hindi mo kilala ang anak ko. Ang tama sa kanya ay tama at ang mali ay mali. Siya rin ang makikinabang sa lahat ng meron ka. Nasabi ko na yun sa kanya. Kaya lang,
Iba talaga ang prinsipyo ni Annalie. Chairman, inuulit ko. Hindi pwedeng magbago ang isip natin dahil buhay natin ang magiging kapalit noon. Sapagkat mahalaga ang bawat sandali, kaya inumpisahan na nila Limuel ang kanilang plano. Kumilos na ang bawat grupong binuo nila upang simulan ang kanilang gagawin. Natuldukan na ang kasamaan ng mga taong may kinalaman sa pagsira ng kalikasan. Unang kumilos ang grupo na nakatalaga sa lugar ng minahan. Isang gabing nagpapahinga noon ang mga nagtatrabaho sa loob ng mga tent na nakapaligid sa quarry site. Wala silang kamalay-malay sa biglang pagsalakay ng mga aswang. Kanya-kanya ng takbo at sigaw ang mga kalalakihan. Wala silang mapuntahan. Gamit ang mga heavy equipment na naroon sa site ay hinarap nila ang mga sumalakay na aswang. Subalit bigo pa rin sila. Walang itinira ang mga aswang na umatake doon. Tiniyak nilang wala ng buhay ang mga tauhan ng quarry. Naging malaking balita yon na nakarating kay Chairman Benito at maging sa mayor ng bayan. Subalit walang isa man ang nagsalita o tumistigo sa mga nangyari. Sinasabi na aswang ang may pakana, subalit wala namang makuwang ebidensya. Kaya galit na galit ang mayor kay Chairman Benito. Alam ng chairman kung sino ang may pakana ng mga nangyari, subalit nanatili na lamang siyang tahimik. Natatakot rin siya na isunod ng mga aswang na yon. Nang sumunod na araw, ay napabalita na lamang na natagpo ang patay ang mayor, maging ang ilang opisyalis sa munisipyo na may kinalaman at kasabwat sa pagpapasabog sa kabundukan ng Baryo Karimlan. Hindi rin naging malinaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Iba-iba ang paraan ginagawa ng mga aswang upang iligaw din ang mga otoridad. Subalit iisa lamang ang tiyak. Pare-parehong aswang ang gumawa nun mula sa grupong binuo ni Limuel. Ang huling grupo na pinamunuan ni Limuel ay ang kapitalistang si Mr. Tango Ampakay. Agad nilang nalaman ang tirahan nito, kaya isang gabi ay inatake yun ng mga aswang na pinamumunuan ni Limuel. Wakwak ang dibdib at walang puso ang kapitalista nang makita. Ang puso nito ay kinuha at ipinaskil ni Limuel sa plaza ng bayan na may karatulang nakasulat na puso ng taong salot sa lipunan. Naging malaking balita ang sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang. Marami ang namatay, subalit ang nakapagtataka ay wala isa man ang nagsumbong. Ibig lamang sabihin, lahat sila ay pumabor sa mga nangyayaring yun. Ang pagwawakas ng mga salot ay tuluyan ng nabigyan ng katuparan, kaya matutuldukan na ang iligal na pagkakwari sa Baryo Karimlan. Samantala, may takot na nakipag-usap si Konsihala Camila kay Chairman Benito. Dito na muna ako sa loob ng barangay, Chairman Benito. At dapat dumito ka rin. Samahan mo ko. Ano ba nangyayari sa'yo, Konsihala? Chairman, alam mo naman yung sunod-sunod na pangyayari. Marami nang pinatay at lahat sila ay may kinalaman sa pagkakwari. Maging si Mr. Tango ay wala na. Mga aswang daw ang pumatay. Malamang, mga kauri nating aswang dito sa baryo ang may kagagawan nun. Kaya dapat siguro, umalis na lamang tayo dito. Hindi, Konsihala. Mananatili tayo dito. Para ano? Para maghintay ng kamatayan natin? Chairman, mahal ko pa ang buhay ko. Ayoko pang mamatay. Teka, Konsihala. Paano mo naman natiyak na isusunod na tayo? Nararamdaman ko yon. At malakas ang kutob ko na si Limuel yon. Siya ang may pakana ng lahat ng ito. Pero hindi mo ba nakikita na wala silang ginawa sa atin? Kahit nang sumugod tayo sa kanila. Kung tutusin, kayang-kaya na nila tayong patayin nun. Pero hinayaan pa rin nilang makatakas tayo. Ama kay Tay, dahil hindi kasing sama, gaya ng iniisip niyo si Limuel. Mabuti siyang aswang. Napapakinggan pala ni Annalie ang pag-uusap ni na Chairman Benito at Konsihala, kaya nakisali ang dalaga sa pag-uusap ng mga ito. Pero marami na silang pinatay. Dahil yun na lamang ang tanging paraan
para mapatigil na ang kanilang kasamaan. Kaya nga isusunod na nila kami. Isusunod na nila kami ni Chairman. Konsehala, kung yun ang iniisip mo, di sige. Yun ang mangyayari sa'yo. Dahil yan ang nasa utak mo. Teka, Anali, may paraan pa ba para walang masamang mangyari sa amin ng itay mo? Kayo makakasagot ng tanong na yan, konsehala. Katatapos lang mag-almusal ni na Lolo Solano ng umagang yun. Wala na silang anumang pag-aalala dahil tiyak na hindi na sila makakarinig pa ng pagsabog at pagyanig gaya ng dati. Wala nang mga tauhan sa quarry site. Ipinasara na ito dahil sa nangyaring pagsalakay doon ng mga aswang. Lumapit si Jobert sa kanyang Lolo Solano at pinsang si Limuel at may ibinalita sa kanila ang bata. May bisita po kayo, Lolo. Sino? Si Anali po. At may mga kasama po. Sino mga kasama niya? Pinapasok ni Jobert ng bahay sina Anali. Kasama nito ang amang si Chairman Benito at ang mga konsehal ng Baryo Karimlan. Oh, napasyal kayo dito sa amin, Chairman. Pasensya na kayo, Lolo Solano. May importante kaming sadya sa inyo. Lalo na dito kay Limuel. Limuel, ako nagpumilit para pumunta kami dito sa inyo dahil kailangan makausap ka nila. Alam kong handa mo silang bigyan ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Anali, alam kong biktima rin lang sila. Sa kabilang tao, may pangangailangan din sila. Kaya nahulog sila sa ganong gawain at nagpagamit. Yun nga ang sabi ko, lalo na kay Itay. Dahil ayokong tuluyan siyang mahulog sa paggawa ng mali. Maaari pang itama ang lahat, lalo na kung bukal sa puso. Sa naging pag-uusap ni Limuel, kina Chairman Benito kasama ang mga konsehal, ay humingi sila ng tawad sa kanilang pakikipagsabwatan sa mga iligal na gawain. Nangako sila na aayusin na ang kanilang buhay. Ang perang naibigay sa kanila mula sa kapitalista ay gagamitin nila para sa proyekto ng barangay. Ipinangako nila yon kay Limuel. Tinanggap naman ni Limuel ang paghingi ng tawad at pangako ng mga taong lumapit sa kanya. Magsisikap silang ayusin ang pagpapatakbo sa Baryo Karimlan. Naging sikat at hinangaan si Limuel sa baryo dahil sa kanyang ginawa. Kahit dayo sila sa lugar na yon, ay hindi yun naging hadlang upang pumilo siya at ipakita sa mga naninirahan doon ang kanyang pagmamalasakit. Hindi lang ito para sa kanyang kapwa aswang na gumagawa ng mabuti, kundi maging para sa kapakanan ng kalikasan. Dahil ang mundo kung saan naroon ang kalikasan ay siyang tirahan ng iba't ibang nilalang na may buhay. Aswang man o hindi, ay dito naninirahan. Kung ito'y tuluyang mawawasak, ay magiging kawakasan na rin ng lahat ng may buhay. Dahil sa ginawa ni Limuel, ay tuluyan ng napatigil ang quarrying sa lugar. Wala na ring kapitalista na naglakas ng loob para sirain ang kalikasan dahil nagpasalin-salin na ang pangyayaring yun na nakabuti sa Baryo Karimlan. Kaya ganap na silang makakapamuhay ng ligtas at may kapayapaan. Ang kasakiman at pagiging gahaman ng tao ay nagbubulid para gumawa ng masama, na siya ring maghahatid patungo sa kapahamakan. Kaya bakit natin pipiliin ang maging sakim at gahaman kung ang dulo naman ito ay ang kamatayan?